No, never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. You have publicly declared, ma'am, that you will run for president sa 2028, and Senator Robin Padilla said that he is willing to run as VP. Your reaction to this, ma'am? Sa ngayon, pinaprioritize namin yung trabaho namin sa Office of the Vice President at yung defense sa impeachment trial. Kahit pa man na sinabi ko na tatakbo ako sa 2028 elections, lahat ng preparations doon ay mangyayari kapag tapos na yung impeachment trial. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng personal opinion natin, no? Dito nga po sa naging interview ni VP Sara Duterte dito po sa SMNI News, dyan po sa pagbisita niya sa UK. At ito na nga po, finally ay natuldukan na itong issue na umiikot ngayon sa social media, usap-usapan na magre-resign nga daw po itong si VP Sara Duterte. So, it will never be happen daw, sabi ni VP Sara Duterte, at hindi siya magre-resign, no? Dahil siya ay naniniwala sa mandatong ibinigay sa kanya ng 32 million plus Filipino na bumoto sa kanya last 2022 presidential election. So, again mga kababayan, naniniwala ako mga kababayan kay VP Sara Duterte na kaya niyang maging leader, no? At siya ay nagbigay na nga po ng intention, o nagsabi na siya ng intention na siya ay tatakbo sa 2028. At hangad nga natin mga kababayan na sa 2028 ay magbago kahit papaano, magkaroon ng tunay na reforma sa ating pamahalaan at matuldukan itong lumalalang korupsyon sa ating bansa. Although alam naman natin mga kababayan, aminin na natin yan na hindi ganun kadali yung magiging trabaho ni VP Sara Duterte dahil grabe ang nangyari sa ating bansa. Talagang sadsad at no? Yung ating ekonomiya ay talagang halos naghihingalo, no? Sa taas ba naman ng mga presyo at bilihin, sumabay pa yung hindi natin inaasahan na hidwaan sa Iran at sa USA na naging naging problema talaga natin yung pagtaas ng petrolyo, pagtaas ng dolyar kontra piso. So mga pangunahing bilihin, yan din yung mga nagpapahirap talaga sa mga ordinaryong Pilipino, mga kababayan, no? So para sa akin mga kababayan, itong statement ni VP Sara Duterte ay isang pagpapakita, no, at pagklaro sa mamamayang Pilipino, lalo na nakatutok, no, sa impeachment trial niya, ay mabigyan ng relief, no. At tayo, no, kasi syempre narinig natin yung issue na magre-resign siya. Nag-worry din tayo na baka mag-resign si VP Sara. Kasi di ba up until now, kung hindi pa natin narinig yan, syempre sa mga supporters niya, hinihintay din, no, na siya ay magsalita about dito. At ngayon nga, syempre ang pakiramdam natin is nabanutan na tayo ng tinik dahil mismong sa kanya na nanggaling na hindi siya magre-resign. At kung gusto siya na tanggalin, ay gawin ng lahat ng paraan para tanggalin daw siya ni BBM. So, again mga kababayan, hindi biro yung pinagdadaanan ng Office of the Vice President and also ni VP Sara Duterte. Pero ganun pa man, saludo ako dahil kahit limitado yung kanilang pondo upang makatulong talaga sa ating mga kababayan na nangangailangan, nakikita pa rin natin, no, na nagsisigasig at nagpupursige ang Office of the Vice President kasama ng mga members neto, kasama ng mga staffs na umiikot talaga sa Pilipinas at nagbibigay at naghahatid po ng tulong na maibibigay o mai-offer nila sa kanilang kaparaanan, no, sa alam nilang makakabuti para sa ating mga kababayan kahit na limitado. Kasi personally mga kababayan, dito sa Nai Cavite, nakikita natin, no, na meron pa rin mga umiikot na bus na Office of the Vice President na nagbibigay po ng libreng serbisyo, libreng pamasahe para po sa ating mga empleyado, mga estudyante. So nakakatuwa, no, kasi malaking tipid din sa taas nga ng presyo ng gasolina ngayon kaysa gumamit ka ng sasakyan o magmotor ka, magandang bagay
na meron tayong ganitong mga services, no, libreng sakay. So malaking bagay na yan mga kababayan, kasi imagine ninyo 90 pesos ata ang pamasahe, as far as I know, nung huli kong sakay 90 pesos ang pamasahe ng regular Naik to PITX. So imagine ninyo yan, kung two-way round trip kayo, 180 pesos na agad yan. So napakalaking bagay na mababawas yan sa minimum wage, no, ng mga ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho at mga estudyante na siguro may discount lang, syempre estudyante, pero malaking bagay pa rin mga kababayan, no, na dagdag na lang sana nila sa pang tuition or pambaon nila, allowance nila sa kanilang eskwelahan. Ay malaking bagay itong libreng sakay ng Office of the Vice President. So isa lang yan sa mga proyekto ng OVP na napapakinabangan direkta ng ating mga kababayang nangangailangan. And also yung mga pinupuntahan, nire-reach out ni VP Sara Duterte na mga nasa liblib, mga nasa bundok, mga masusukal na lugar na talagang bibihira o malabong maabot talaga ng pamahalaan. So sila yung mga nagpupunta doon, bumibisita at inaalam yung kalagayan. Makikita naman natin mga kababayan, kahit na hindi natin to napapanood sa mga mainstream media, makikita natin sa social media na talagang mga ordinaryong Pilipino yun nakakakuha ng mga short clip. Ayan, na nakita natin na bumibisita siya sa mga talagang remote area, 'di ba? So nakakatuwa kasi napupuntahan ni VP Sara Duterte yung mga kababayan natin at nalalaman niya yung tunay na sitwasyon ng mga nasa ibaba, yung mga nasa ilalim, mga nasa laylayan, 'di ba? So ito yung tunay na leader na nakikita ko, na despite of masasakit, mga mapanirang mga balita laban sa kanya, nananatili siyang matatag, composed, at makikita nyo na blooming pa rin si VP Sara Duterte, no, kahit napakaraming aligasyon na binabato sa kanya, napakaraming paninira sa OVP and also dito sa Office of the Vice President and also dito sa pamilya nila. Talagang malaking bagay mga kababayan, no, ay yung pagpapakita ni VP Sara Duterte na siya ay composed, siya ay alam mo yun, yung parang nananatiling matatag. Yan yung leader na dapat nating i-eye, no, yung parang pag-anuhan natin yung ganitong tao, na isipin natin na hindi pa man din siya presidente pero ganito na siya katatag, 'di ba? Imagine niyo, napakahirap ng pinagdadaanan nitong pangalawang pangulo pero nananatili siyang matatag. Imagine niyo yan mga kababayan, iniwan na siya halos lahat ng mga kaibigan niya, kakilala niya sa politika, pero nananatili pa rin siyang matatag dahil sa tiwala na ibinibigay sa kanya ng taong bayan. So imagine niyo yan mga kababayan, no? At itong impeachment trial mga kababayan, kapag nalagpasan talaga to ni VP Sara Duterte, ay dito na makakapagsimula ng makakapagplano para sa paparating na 2028 presidential elections na matagal nang maraming nag-aabang dyan para nga tunay na mabigyan ng reforma, mabigyan ng hustisya, accountability, transparency at hindi selective justice yung nangyari sa ating bansa. So inaasahan natin mga kababayan na mangyayari yan under po ng leadership ni VP Sara Duterte at tayo po ay nananalig, no, na maipagpapatuloy niya yung naputol na ginawa ni PRRD sa ating bansa. So please comment down below mga kababayan kung ano yung opinion nyo dito. At kung gusto nyo panoodin yung buong konteksto nito mga kababayan, ay bisitahin nyo po ang SMNI News para po sa kabuuan ng kanyang naging interview. So ito po ay short clip lamang po na natin, no, nagagawa natin ng reaction video kasi talaga nakakatuwa kasi finally natuldukan na itong issue na to at nabigyan na ng kalinawan yung ating mga kababayan na hindi magre-resign si VP Sara Duterte dahil naniniwala siya sa 32 million plus na Pilipino na nagbigay sa kanya ng mandato ay ito ay isang betrayal, no. So again, maraming salamat mga kababayan sa patuloy na pagsuporta ninyo sa OVP kay VP Sara Duterte, no, at ipanalangin natin, no, na talagang lumabas yung katotohanan at manaig yung katotohanan at talagang manaig din yung kung ano yung nakasaad sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon at yun yung manaig
no, sa ating mga namumuno ngayon at huhusga kay VP Sara Duterte. So maraming salamat po sa inyong lahat.